Attorney Acosta. Yeah. Attorney, you look so beautiful. Your message to the organizer, Mr. Richard Nola, for this award. I congratulate Mr. Richard Nola because of his efforts to recognize those icons of public service as well as in entertainment industry. Alam niyo, nakakatulong to para lalo na sa pagin ang mga nasa pamahalaan. Siyempre, pati yung nasa private sector, especially pagkatapos ng pandemya, nakakatulong para mapaunlad ang industriya ng ating movies at ang ating... Ma'am, you also have an award, right? MCLA ba yan? May award din kayo, ang PAO? Yeah, we will be awarding Mr. Richard Nola of a special award as outstanding public civic officer and public servant. Kasi sa labas ng pamahalaan, meron din mga paglilingkod na ginagawa ang mga NGOs at mga private citizens, at isa dyan si Mr. Richard Nola. So, ayon po sa aming praise committee, isa sa napili, natatanggap ng Lady Justice Award. Sa August 2024, taong ito, lapit na po sa Philippine International Convention Center, sa plenary hall. Congratulations. Ang tatalo po ay 2,505 lawyers nationwide. So Richard, we're just curious, how do you always choose Attorney Acosta for this award? Speechless naman ako about her kasi wala ka nang i-describe sa kanya. Ang ganda ng puso, very credible, at wala na talaga akong masasabi ko para sa kanya. Kaya palagi ko siyang award. Ma'am, malapit na election, ma'am. Wala ba kayong the public supporters nagka-clamor sa inyo na tumakbo? We've been waiting for you. Yes. Nagpapasalamat po ako sa mga NGOs, sa mga, siyempre, mga kasama ni Mr. Richard Nola sa entertainment industry, sa press, sa print media, pati mga publishers ng magazine, sa diaryo, pati sa Eagles, lahat na. Salamat po, pero pinapaubaya ko po sa Panginoon Diyos ang lahat. Kapag inuungkol o ginuwin ang tadhana, magaganap po. So hindi niyo sinasara ang pinto? Hindi po. Hindi ko po sinasara. Ngayon ko lang po i-announce, hindi ko po sinasara. Dahil sa darating po 2026, pwede na po ako mag-retire, compulsory. Ngayon nga, pwede na ako mag-optional. Pero marami pa po akong mission sa PAO, tatapusin ko po yan. At kung kailangan na po akong lumipat ng opisina o ibang anggulo, ibang gawain na mas mataas, ay tatanggapin ko po kung yan po ang kalooban. Ma'am, you've been very, very strong in CAPS. Ano kayo mahugot ng lakas? Sa Panginoon po. Prayers. Prayers work. I am a believer. I'm a Bible reader. So, kumuhugot po akong lakas sa Panginoong Diyos at sa taong bayan. Nararamdaman ko po ang suporta ng taong bayan sa lahat ng bayan na aking pinupuntahan. At lahat po sila ay may isang ngiti sa kanilang mata kapag ako po ay nakikita. Kami yung Dear Pao column nyo, ma'am, sa Manila Times, sinusubaybayan talaga ng mga tao. Daily ho yan, at maging sa Bulgar. At papasalamat po ako sa may-ari ng Manila Times at may-ari ng Bulgar dahil front page po ang teaser ng ating column daily para malaman po ng mga kababayan natin ang batas. Kasi marami po nakukulong, nakakasuhan din na alam ang batas eh. Kaya kailangan ipaalam natin, ipaliwanag, ano ba ang batas? Nung katatapos lamang na Women's Month, sino po ang paborito ninyo o ina-idolize ninyo babae? Babae? Si Miriam Defensor Santiago. Kumari ko siya eh. Saka siya po isang senadora na maraming binanatan, pero kahit kailan man din po niya ako binanatan. Thank you po. Matapang, matalino, may paninindigan. Sayang nga lang mga tagkasalit. So, maiksi lang ang kanyang buhay. Sana nandiyan pa siya. Pero alam ko po, meron pa rin isisilang na Miriam Defensor Santiago sa tapo. Kayo na po yun. Kayo na po yun. Wala na po kaming ibang hanapin pa. Kayo na po yun. Go, Attorney. Richard,